kanina lang at sabi ni Marcoleta ay siya naman talaga ang target. It's nadamay lang si Chis Escudero. Yung mga akusasyon kay Chis, kay Estrada, yung akusasyon dito kay Villanueva, sa tingin ko, ito ladies and gentlemen. Hindi ko kinakampihan si Estrada at saka si Villanueva. Pero pareho yung cases nila dismiss. Yung dati nilang cases. When you say dismiss, ibig sabihin nun, wala. Ibig sabihin, hindi yung sila guilty. But again, because they are quote-unquote na nasira na in the eyes of the public, mas madali na silang gawa ng propaganda. So ano ibig sabihin nun? Silang parehong nakadikit kay Chis Escudero. But the main target is really Marcoleta. Kasi nga, kailangan matanggal ni Marcoleta sa Blue Ribbon para talaga hindi mabuking yung the name that cannot be mentioned. Ang problema, hinayaan ni Marcoleta yun na talagang ayan na, dire-diretso na. So, naghabol sila ngayon. Kaya pinalitan po si Chis Escudero. Kaya damay-damay na. But the real target is Marcoleta. Alam mo ngayon nga, ladies and gentlemen, sa social media, nagulat ako kasi dati, nagagalit yung iba sa akin pag sinasabi kong si Cayetano. Di ba? Totoo. Maraming nagagalit sa akin nun eh. O sasabihin nila, lalong-lalo na yung propaganda nung luka-luka. Naalala nyo? May propaganda yung luka-luka dati na tungkol kay Cayetano eh. O, di ba? Tapos ngayon, nananawagan ng mga iba't ibang page na palitan na si Soto at si Cayetano ang ipalit. As a matter of fact, papakita ko sa inyo ito kasi eto, ako hindi hindi ko pa nga sinasabi. Wala pa akong post tungkol dyan eh. Nagulat lang ako kasi nakita ko sa mga iba't ibang post at ibang vlogger, etong ganito, yan. Gusto nilang papalitan talaga si Cayetano, si Soto kay Cayetano, di ba? Bakit gusto nila si Cayetano? Kasi nga, si Cayetano, yes, he could be a Duterte secretary before and he belongs to the minority. Pero pag tumingin po siya, very objective. Tapos titingnan nyo ito, pinaboboto nung isang page. Tingnan ninyo Papakita ko sa inyo yung naging botohan dito. Ito. Ayan ang naging botohan. 93,000 na nagsasabing gusto na nila si Cayetano. Dati-rati ayaw nila eh. Ayoko naman sabihin yung I told you so. Ano ba yung yung may gusto lang kay Soto? Chichi. Hindi ho yung pangalawa Ewan ko nga bakit meron pa yung pangalawa eh. Yung lang 4,000 lang. Kay Cayetano 93,000. Ganyan ang nangyayari pero hindi ko maintindihan. Bakit ang mga politiko natin ngayon nagbubulag-bulagan sa katotohanan? Ang mga politiko natin ngayon talagang wala na, parang hindi na nakikinig sa mamamayan. Iyan ang katotohanan. Ang sa kanila, yung interes maprotektahan. Yung kanilang Panginoon, yung pangalang hindi pwedeng manggitin, ay dapat nang maprotektahan. Hindi, alam nyo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo Yun na yung, di ba yung kinikwento ko sa inyo, yung general? Yun na yung general Pag yun nadali, yung hari, delicates. Huling defense na yung general. Yung sino yung general? Yung pangalang hindi pwedeng banggitin. At sino ang tatamaan? Yung hari. Kasi again, eto bakit ba pinupunto natin na si Marcos pa rin ito? Ladies and gentlemen, hindi niya nakikita na ang may kasalanan, etong pinsan niya. Sabi ko nga dalawa lang Tanga siya o kakuntsaba siya? Ano sa tingin niyo dun? Which is which? Tanga ba siya? O kakuntsaba siya
dito sa sindikato ng korupsyon sa Pilipinas? Sige, kayo nga sumagot. Number 1, tanga lang siya. Number 2, kakuntsaba siya. Number 3, all of the above. Di ba? Gago! Oh, pwede ba? Pwede ba? Lahat ng manunood dito, magkomento naman dyan. Sige na. Kahit nanonood kayo sa telebisyon, kasi marami daw dito na nanonood sa kanilang telebisyon. No, marami lumalapit sa akin nagsasabi, ang liit mo pala, Banat Bay. Kasi ang laki mo sa TV. Natural, ang laki ng TV ninyo eh. Siyempre malaki ako dyan. Liitan nyo yung TV nyo, liliit din ako. Biro lang, biro lang. Sa mga nanonood sa TV dyan, hello! Oh, binabati ko yung yung may lumapit sa akin kahapon, yung pangalan niya, si ata yun. Habang kumakain ako, may lumapit sa akin. Yung isang, doon, supporter, sabi niya, si Judy ba yun? Supporter mo ako, shout out mo naman ako. Shout out! Next time, sisigawan talaga. Pag nakita kita, sisigawan kita sa tenga. Biro lang ha. Diba? Ito. Maganda itong panawagan ng isang alanganin. Hindi, kasi tama. Sabi ko naman sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Maganda yung panawagan nitong isang to eh. Kung matatanda ninyo nung nakarang linggo, hiniling ni Congressman Chel Diokno na mag-full disclosure muna ang lahat po ng miyembro ng House Special Oversight Committee na kung tawagin ngayon ay Infracom. Ang sabi kasi ni Diokno, mahirap naman na imbestigahan ng Infracom ang mga anomalya sa mga flood control projects kung mga miyembro mismo nito ay merong conflict of interest. Ang dami kasing ulat na may mga congressman na may koneksyon, direct or indirect, sa mga kontratista. At ang iba pang araw sa kanila, mismong nasa negosyo ng pangongontrata sa mga proyekto. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, may 67 na congressmen noong 2022 na kontratista rin sa kanilang sariling mga distrito. Sa kabuuan po, meron po tayong 317 congressmen. So, bale 21% po yan ng Kongreso. Ibig pong sabihin, higit isa sa bawat 5 congressmen mga kontratista raw ayon sa impormasyon ni Lacson. Ngayon, balik tayo dun sa mosyon ni Congressman Chel Diokno. Lahat ng miyembro ng Infracom dapat nang mag-disclose ng conflict of interest kung may kinalaman sila sa pangongontrata ng mga proyekto ng gobyerno. Inapprove kasi ng Infracom ang mosyon at binigyan ng 5 araw silang lahat para mag-full disclosure. At iniintay pa natin ang kabuuang resulta niyan. Pero kung pagbabanggain mo po ang sinaliksik ng PCIJ at ang mismong lista ng mga miyembro ng Infracom sa Congress website, ngayon pa lamang, meron na po mga pangalan na medyo obvious. Halimbawa, ang House Infracom binubuo po ng 3 House Committees, ang Public Accounts, Good Governance at ang House Public Works Committee. Ang House Public Works Committee naman, meron pong 20 Vice Chairman. At ito po, 5 sa 20 Vice Chairman na yan, lumalabas na may koneksyon sa mga kontratista. Sino po sila? Si Vice Chairman Ferdinand Beltran, manager din ng Ferdstar Builders. Ang pamilya ni Vice Chairman Munir Arbizon, konektado naman sa Nirain Construction. Si Vice Chairman Carlos Loria, presidente po ng Macapa Construction. Pamilya ni Vice Chairperson Augustina Pancho, may-ari ng CM Pancho. Ang pamilya naman ni Vice Chairperson Alisa Gonzales, may-ari ng AD Gonzales Construction. Ito pa lang po ay mga Vice Chairman ng isang subcommittee ng Infracom. Hindi pa natin nasisilip yung ibang opisyal ng ibang subcommittees at ang kanilang mga miyembro. Ang tanong ngayon, una, ano kaya ang kanilang Nakikita ninyo, ladies and gentlemen, di ba, mga kontraktor? Tapos isisisi nyo sa Senate, mga putang ina nyo. Sasabihin ninyo, malinis kayo? Di ba isang malaking katarantaduhan yan? Guys, sa kanilang disclosure sa Infracom. At pangalawa, kung sila ba ay mag-i-inhibit sa anumang investigasyon na gagawin ng kanilang komite. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Yan yung sinasabi natin eh. Napaka-obvious eh. Ngayon, bayani pa sa kanila si Bryce. Napaka-obvious. Kasi si Bryce walang binanggit na congressman.
Tangina sa dami ng kontraktor. Ano to, gaguhan? Alam mo, pinakagago talaga kayong kamara eh. Dahil sa inyo talaga magagalit ang taong bayan. Magagalit talaga ang taong bayan dahil sa inyo eh. Tinatarantado ninyo eh. Harap-harapan eh. Ultimo ngang mga congressman ninyo naggagalit na sa kapwa ninyo congressman eh. Nagagalit na sa leadership nyo, tas ngayon gagaguhin nyo. Diba? Sa Senado, sinubukan nyo pang kontrolin. Oh, sino ba nagsabi? Si Soto mismo nagsabi, ano? Di ba? Nag-intervene si Martin Romualdez para hindi dalhin sa Senado. Dalhin na lang sa Krame o kaya ito, ngayon, nandito ngayon sa Pasay City Jail para mas malapit sa kasino. Sa bagay, pwedeng, di ba, uso naman dati, nababalita yung lumalabas. Ewan ko, hindi ko nung sinasabi lumabas siya. Yan yung nakakainis eh. Yung, alam mo yon yung niloloko ka na ng jowa mo, ididikdik pa. Hindi, alam mo yung jowa mo, kunwari nagloloko yung jowa mo. Tapos sasabihin pa sa'yo, ikaw kasi. Kasalanan mo kasi ganito ka. Kaya nagkanap ako ng kapalit mo kasi ganito ka. Idinikdik pa sa'yo eh. Ikaw pa may kasalanan ngayon, siya na nga yung nangaliwa. Siya na nga yung may kabit. Tama mali. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.